May nangyaring masama kay Mama. Pumunta ka agad sa ospital. Miss Chen, ginawa na po namin ang lahat pero hindi niya talaga kinaya. Ano? Ito po ang death certificate. Pakipirmahan na lang po. Bukod pa po dyan, ang biyanan niyo bago siya pumanaw ay inayos ng kanyang libing. Para sa sarili niya, nag-order po siya ng urn na nagkakahalaga ng 8 milyon. Naghihintay na lang po sa pag-claim. I-charge na lang sa car na ito. Sa asawa ko yan. Sige po. Chenlan! Nababaliw ka na ba? Bakit ka gumastos ng 8 milyon? Patay na si Mama. Umuwi ka kaagad. Anong pakialam ko kung patay ng nanay mo? Gusto mo pang magkita tayo? Bahala ka! Pinakaayaw ko ay yung mga babaeng marunong tulad mo. Nanay mo yun. Sira ulo. Pa, Lan. Nung gusto mo talagang pakasalan si Kinseng, hindi mo inalintana kahit maputol ang relasyon sa pamilya. 2 taon nang lumipas. Dapat bumalik ka na. Pa, Bakit? Anong nangyari? Ikaw lang ang anak ko. Kung gugustuhin mo, matatanggap ko si Kinseng. bala ko nang makipag-diborsyo kay Kenzeng. Pagkatapos ng diborsyo, uuwi na ako. Totoo ba? Oh, susundin ka ni Papa ha? Ihanda agad ang sasakyan. Sunduin natin ang anak ko dahil uuwi na siya. Sige po. Bukas ng 8:00 ang libing sa lumang bahay. Huwag kayong mahuli. Kenzeng, 2 taon mo na akong iniiwasan. Ngayong pagkakataon, dapat umuwi ka para mag-divorce. Itong malditang babaeng to. Nagkaroon pa ng lakas ng loob gastusin ang pera ko. Honey, sino yung tumatawag? Nagbabenta ng insurance. Halika dito. Nagbibenta ng insurance daw? Nakikipag-inisan ka sa nagbibenta lang ng insurance? Bilisan mo na maghanda ngayong gabi. Kakain tayo kasama si Papa. Para sa usapan ninyo tungkol sa proyekto ng Ihaw Group, Siyempre. hindi ba? Pag nakuha mo ang partnership ng Yao Group, ikaw na ang magiging bagong big time sa high chain. Paano mo naman ako mapapasalamatan? Kahit ano, pwede. Kahit buhay ko pa ibibigay ko sa'yo. Ang sweet mo talaga. Sige na, magpalit ka na ng damit. Sige. Gumastos ng 8 milyon? Chinlan, wala ka talagang hiya. Paano mo nagawang gumastos ng pera ng asawa ko? Bukas, gagawin kitang mas miserable kaysa sa kamatayan. Lan, nasan si Kinseng? Hindi sinasagot ang tawag, pati text, ni minsan hindi nag-reply. Huwag na nating hintayin. Tamang-tamang oras na ito. Hindi dapat magkamali. Lan, sa loob ng 2 taon, ikaw talagang nahirapan. Si Kinseng abala sa kiris sa labas. Hindi mo lang inalagaan ang biyanan mo. Nag-ipon ka pa at tinulungan siyang bilhin ang bahay na to. Pag bumalik si Kinseng, kami talaga, pagagalitan namin siya para sa'yo. Hindi na kailangan. Kung may dapat kayong sabihin sa kanya, sabihin yung bilisan niyang divorce. Ano? Divorce? Ay nako. Lan, ang mga lalaki, career-minded talaga. Hindi naman masamang bagay yun. Kung hindi siya abala sa labas, magagawa mo ba basta-basta gumastos ng 8 milyon? Yung perang yun, nanay niyang gumastos. Anong kinalaman ko doon? Ay, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Sige na tito, may mga kamag-anak pa sa labas. Pakitulungan na lang po na ayusin ang pangasikaso. Tingnan mo ang anak mong pinalaki.
Ni sa libing, hindi dumating. Sabi busy daw sa trabaho sa labas. Pero malamang, gumigimik lang. Kung sino-sinong babaeng kasama. Sino dito si Chinlan? Kayo po ba'y kamag-anak ng pamilya, Ken? Bakit ka ba basta na lang nananakit? Basta na lang? Ikaw mismo ang dapat masampal. Kabit kang hayop ka. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Hindi mo ko kilala? Ito, nakikita mo ba to? Ang 8 milyon sa card ni Kenzeng, ikaw ang gumastos, hindi ba? Ako ang gumastos. Pero, card yun ng asawa ko. Nandito ka pa't nagsisinungaling. Sinasabi mo hindi ka kabet? Ganun pala. Ikaw ang babaeng inalagaan ni Kenzeng sa labas. Itong bagay na to, mas mabuting hayaan si Kenzeng magpaliwanag siya ng maayos. May libing na sinasagawa dito ngayon. Hindi ito lugar para magwala ka. Umalis ka na. Sino ka ba at pinapalis mo ako? Sinasabi ko sa'yo, nandito ako ngayon para turuan ka ng leksyon. Ba't sinampal mo pa ako? Pinapakiusapan na kita ng maayos, pero ang tigas ng ulo mo. Gusto mo talaga mag-iskandalo? Pumalik ka kay Kenzeng at doon ka magwala. Hindi ako yung taong pwede mong apakapakan. Hindi ako laruan. Ikaw? Akala mo hindi kita kayang tapatan? Anong balak mong gawin? Ito bang nanay mo? Magkamukha nga kayo. Pareho kayo mukhang ahas na babae. Teka, wag! Sinugod mo ang burol at binasag mong larawan na namatay. Hindi ka ba natatakot na pagalitan ka ni Kenzeng? Ako ang legal na asawa. Natural ang disiplinahin ng kabet. Anong karapatan niyang pagalitan ako? Sigurado ka? Hindi ka naniniwala, ha? Bakit, baby? Kenzeng, sa loob ng 10 minuto, bumalik ka sa lumang bahay niyo. Kung hindi, magdi-divorce tayo. Tamang-tama. Gusto ko rin siya makita. Umalis ka nga! Sinong pinagsasabihan mo? Pinayagan ba kitang hawakan yan? Ano bang ibig mong sabihin? Ang mga gamit sa kwartong ito, pinili gamit ng pera ng asawa ko, hindi ba? Kaya ano ngayon? Gumastos ako ng pera ni Kenzeng. Natural lang yun. Kahit kailan, isa kang walang kwenta at mababang babae. Pumili ba kayo ng urn na may diamante? Anong ginagawa mo? Kanina, hindi ba sobrang yabang mo? Ang sama mo rin pala. Pamilya mo ang nililibing, pero pera ng asawa kong ginastos mo. Kayo bang mga taga-probinsya? Karapat-dapat pa sa ganitong mamahaling gamit? Dapat lang si Kenzeng ang gumastos dito. Igalang mo ang patay. Ibalik mo na ang urn. Ayoko nga. Ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari kapag minamaliit mo ko. Isinusumpa kitang mamamatay ng walang magandang kapalaran, katulad ng nanay mo na namatay ng walang urn na paglalagyan. Sino ang hindi magkakaroon ng magandang kamatayan? Ano bang kaguluhan to? Sino ang namatay? Honey, bakit ngayon ka lang? Halos perapan ako nitong babaeng taga-baryo. Han, magsalita ka naman. Hindi ka ba naaawa o naawa ka sa kabit na yan? Paano naman mangyayari yun? Bakit ko siya kaawaan? Ching-ching, sandali lang. Tatanungin ko muna kung ano nangyari. Chenlan, ano magkulokohan to? Sino ba yung namatay? At yung 8 milyon? Ano nangyari doon? Sinabi ko nang namatay na si Mama. Ano pa bang gusto mong marinig? Matagal lang dito nakatira si Mama. Ginagamit mo ngayon para sa libing ng pamilya mo. Ganyan ka sa mga pangitain. Gusto mo bang mambwisit? Ang bahay na to, ako ang nag-ipon at bumili ng 2 taon na nakaraan. Kaya gagawin ko rito ang gusto ko! O sige. Kung bahay mo nga yan, yung 8 milyon. Yun ay bago pa namatay ang matanda. Siya mismo ang nagpasya. Gusto niya talaga ng ganoong earn. Yung earn pa lang, 8 milyon na. Wala ka bang pera? Kailangan mong gamitin ang pera ko? Kung hindi dahil ngayon, na ginamit mo ang card ko, hindi sana nauwi sa ganitong gulo. Ibig mong sabihin, na ako pang napagkamalang kabit? Ako ang iniinsulto? Ako ang sinaktan? Ako pang may kasalanan? Ganon ba? Ikaw! Ikaw naman talaga ang kabit. Tumigil ka nga dyan sa pag-iskandalong pagsigaw sa asawa ko. Kenzeng, ganito na ang sitwasyon.
Hindi mo pa ba sasabihin sa kanya kung ano talagang relasyon natin? Kenzeng, ano sinasabi niya? Ano ba talaga kayo? Huwag kang maniwala sa kanya. Wala kami kahit anong relasyon. Narinig mo? Sinabi na ng asawa ko, wala kang relasyon sa kanya. Kenzeng, alam kong makapal ang mukha mo. Pero hindi ko inakala ganito kakapal! Tumahimik ka! Ano ka ba? Ilang araw ka lang naman kasama ng asawa ko. Anong pinagyayabang mo? Mga katulad mong malandat walang hiya. Laruan lang kayo ng mga lalaki. Oo. Tama naman ang sinabi mo tungkol sa sarili mo. Walang hiya ka! Jingjing! Honey, yung babaeng yan! Sinampal ako! Turuan mo siya ng leksyon! Ako? Sige na! Gumalaw ka! Tingnan mo! Ganito na itsura ko sa pambabastos niya! Ngayon, siguradong sisirain ko rin ang mukha mo. Hoy! Huwag kang padalos-dalos. Paano kung magsumbong siya sa pulis? Sabihin na sinadya natin manakit. Ano mangyayari sa atin? Kung may tapang siya, sige papulis niya. Pagdating ng pulis, una siyang kukunin. Pero... Kenzeng, bakit ka ba nag-aalangan? Ako, Alam mo ba kung bakit hindi niya magawang hayaan kang manakit? Dahil wala kang karapatan. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Ito ang sinasabi ni Kenzeng na wala kaming relasyon sa inyo. Ito ang marriage certificate namin. Ito ang marriage certificate namin. Kenzeng! Hindi ba sabi mo mahal mo ako? Hindi ba sabi mo pagkatapos ng New Year ikakasal tayo? Ito ang certificate. Peke to, di ba? Hindi to totoo! Ay, hindi pa pala kayo kasal? Sayang, akala ko pwede nang idemanda ng bigamy. pwede ba tigilan mo na? Kailangan mo ba talaga sabihin ngayon? Tayong legal na mag-asawa. Pwede ko sabihin yan kahit kailan. Ikaw! Ayaw mo kasing masaktan ng feelings nitong maliit mong karelasyon, ano? Pero kanina, nung nagwawala siya, hindi man lang inisip kung anong nararamdaman ng tunay na asawa. Manahimik ka nga! Shenlan, hindi mo talaga kayang makita kung masaya, no? Palagi ka naman ganito. 2 taon na tayong kasal. Wala ka naman kahit kailan na itulong sa akin. At ang alam mo lang ay dumagdag sa problema ko. Ching-ching, hindi yun totoo. Pakinggan mo muna ako, Ching-ching. Ano pa bang ipapaliwanag mo? May ebidensya na. Kenzeng, sinundan kita ng 4 na taon. Pinapunta ko kay Papa lahat resources lahat para sa'yo. At pati pag-link po sa Yeho Group. Kaya mo ba ko susuklian, ha? Ching-ching, Ching-ching, ako... Hindi ko akalain ganito ka pala. Sasabihin ko lahat kay Papa. Pa, may nanakit sa akin. Tignan mong ginawa mo! Pa, nandito Ching-ching. ako. Ching-ching, Ching-ching, kasalanan ko. Mali ako na itinago ko to sa'yo. Pero ikaw ang mahal ko. Ang kasal namin, napilitan lang ako. Totoo ba yan? Siyempre, 2 taon na mula nang ikasal kami, napilitan lang ako. Kung hindi lang ipinilit ng mama ko, hindi ko kailanman gugustuhin siya. Kenzeng, tao ka pa ba? May puso ka pa ba? Pagkakita ko sa kanya, naiinis ako. Simula nang ikasal kami, magkahiwalay kami ng buhay. Ikaw ang una at ikaw rin ang huli na babaeng minahal ko. Ching-ching, ikaw lang nasa puso ko. Kung magsinungaling man ako ng kalahating salita, matamaan sana ako ng kidlat. Sabi ko na nga ba, yung babaeng taga-probinsya na yon, ano bang meron siya? Tama. Ano bang ipanglalaban niya sa'yo? Narinig mo ba ng malinaw? Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw na ikaw ang kabit. Tumigil ka nga. Sa isang relasyon, ang hindi mahal ang siyang tunay na kabit. Pero hindi yan ang sinasabi ng batas sa kasal. Kayong dalawa, isang manloloko at isang kabit. Tapos mag-uusap kayo tungkol sa tunay na pag-ibig? Hindi ba kayo nandidiri? Ikaw? Jenlan, isara mo yung bibig mo. Anong karapatan mong pagsalitaan si Ching-ching? Mali bang sinabi ko? Ang katulad mong babae. Matalim ang dila, madumi ang isip at puno ng panlilinlang at mababa pa ang pinanggalingan. Ano mang ipang tatapat mo kay Ching-ching? Si Ching-ching lang ang babaeng bagay na bagay sa akin.
At pati ang mama ko, siguradong gusto rin niya ang ganitong klaseng manugang. Sa tingin ko, ikaw, ganito na lang. Ikaw mismo magtanong sa mama mo. Nandito rin ang mama ko. Ikaw mismo, tanungin mo siya. Tingnan natin kung magugustuhan niya ang manugang na nagpakalat ng abo niya. Ang mabuting manugang niya raw. Ano? Paano naging mama ko? Paano nangyari to? Chenlan, sobra ng biro mo! Akala mo ba nagbibiro ako? Hindi mo ba naiisip na 2 taon kang walang komunikasyon sa akin? Kung may namatay sa pamilya mo, binibiro ba kita tawagan para bumalik ka? Hindi, di ba? Akala ko tatawag ka lang sa akin para lukohin ako pabalik. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Hintayin mo. Sagutin mo ang telepono, Mama. Mama, sagutin mo agad ang telepono. Tigilan mo na yan. Nandito ang telepono ng mama mo. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Isang buwan nang nakalipas, biglang nagkaroon ng heart attack at na-hospital. Nagkaroon pa ng ilang operasyon, pero hindi na siya nakaligtas. Tinawagan kita, pero hindi mo sinasagot. Kaya ako na lang nag-asikaso. Mama! 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 Bakit ka umalis ng ganito kabilis? Wala ba akong pagkakataon na makita ka, Mama? Kenzeng, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Sigurado akong... Isara mo ang bibig mo! Ito ay... Tama. Ito ang abo ng iyong mama. Ang abo ng mama ko! Ang 8 milyon, ang ginamit para bumili ng urn para sa mama mo. Pinili niya pa ito nung buhay pa siya. Parang nagawa ko rin ang tungkulin mo bilang anak. Hindi ba tama? Pero ang kabit mo, sinabi niya mababa ang mama mo. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat gamitin ng urn at kakahalaga ng 8 milyon para mabawi ang pera mula sa'yo at para hindi siya mabuhay ng maayos. Hindi ko alam noon na gano'n ang sinasabi niya. Totoo pala. Totoo palang sinabi niya. Ikaw na mababang tao. Shen Ching Ching. Yan ang aking mama. Ito ay pinaghirapan niya upang palakihin ako. Paano mo nagawa pang basagin ang abo niya? Hindi ka ba tao? Tama na! Huwag mong kalimutan kung sino nagpaunlad sa pamilya mo. Lahat ng malalaking proyekto ng kin ay binigay sa'yo ng papa ko. Kung wala ako, wala ka. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Kenzeng, bago mamatay ang mama mo, palagi kanyang binabanggit. Mas malaga ba sa kanyang ilang proyekto lang? Kenzeng, dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Huwag! Pasensya na. Sobrang bayolente ko kanina. Tingnan mo, sinagtan mo ako. Nabutas ang labi ko. Alam mo ba kung gaano kasakit? Pasensya na. Kasalanan ko. Pasensya na. Dapat ako ang sinaktan mo. Kasalanan ko. Dapat ko pasaktan sa sarili ko hanggang sa mamatay. Kenzeng, makapal pa ang balat mo kasi sa pader ng lungsod. Sige, bumangon ka na. Huwag mong hayaan ang mababang tao nito na matawa. Mahal ko. Mapapatawad mo ba ako? Ang nangyari ngayon. Huwag na natin sabihin sa papa mo. Pwede kitang patawarin ngayon. Pero, Pero ano? ang tungkol sa nangyari ngayon, ito ay dahil sa mababang tao na ito.
Hindi natin siya pwedeng palampasin ng madali. Ako? May sakit ka ba? Ikaw nang gulo sa libing. Ikaw din nagbasag ng abo. Kayong dalawang nanlokot nagtaksil sa akin. Paano mo ba nagawa ng kusahan ako? Hindi mo sinabi sa akin. Ito ang abo ng mama niya. At itinulak mo pa ako sa gilid ng mesa para lang pasabugin ang aking galit at basagin ang abo. Para ba magiganti kay Kenseng? Tama si Ching Ching. Bakit mo itinago sa akin ang sakit ng mama? Sadyang ginawa mo ito. Gusto mo akong pagbintangan bilang anak na walang utang na loob. Kenseng! Sa 2 buwang ito, ilang tawag na ginawa ko sa'yo. Hindi mo sinagot! Alam kong tatawag ka sa akin. Hindi ko talaga sasagutin. Bakit hindi mo inisip ang ibang paraan? Kung talagang gusto mong malaman ko, marami kang paraan para mabot ako. Pwede mong kontakin. Sadyang nanlilil lang ka lang talaga. Kenseng, hindi ko akalain. Maaring maging walang hiya ang isang tao na ganito. Dapat patagal ko nang alam. Ang taong gaya mo na nagkipaghiwalay sa magulang at kinutya ang pamilya ay tunay ni walang puso. Nakakalungkot isipin ang mama ko ay tinitignan ka pa bilang sariling anak. Talaga namang hindi mo siya pinayagang mamatay ng Intindihin payapa. mo, kung hindi ko siya nilagaan sa 2 taon na ito, matagal na siyang namatay. Magandang pagkakabigkas mo. Ngunit gusto mo lang siya pagtisin para makagawa ng libing. At sana'y bumalik ang loob ni Kenseng. Hindi ko akalain na matutuklasan ko ito. Kaya sadyang sinira mo ang libing. Sabi ko sa sarili ko, ang pagtao may sobrang lupet. Pati ng yumaong matanda, hindi mo siya pinatawad. Dapat kang lumuhod ngayon. Magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanya. Bakit akong dapat humingi ng tawad? Tama na! Lumuhod ka na ngayon. Humingi ka ng tawad sa mama ko. Humingi ka ng tawad sa mama ko. Bitawan mo ako! Hindi ako hihingi ng tawad! Ang sampal na ito, kahit na para sa mama mo. Ang dapat lumuhod at humingi ng tawad ay ikaw, Kenseng! Ikaw, paano? Malibang sinabi ko, sa 2 taong ito, lagi kang wala sa bahay. Sa huli, hindi mo pa rin sinasagot ang tawag ng mama mo. Isang babae lang nagpalaki sa'yo. Nag-iwan ng maraming sakit sa katawan. At sa huli, naiwan ka ng tanging taong nagmamalasakit sa'yo. Hindi. Sa simula pa lang siya ay may sakit na. Yun ay masyado akong abala. Ano bang ginagawa mo sa sobrang abala mo? Nagpapakasaya ka sa labas? Umiikot sa bisyo? O nagpapalakas sa iba sa pamamagitan ng pagkakapit? Husto na! Wala kang alam babae ka. Anong alam mo? Isa akong lalaki. Dapat unahin ko ang karera. Hindi umiikot lang sa bahay. Ngunit tingin ko, mas masanurin ka pa kaysa sa isang tuta. Iyon ay dahil hindi ako katulad mo. Ikaw ay isang asawang nasa bahay lang. Kaya kong tulungan ang kumpanya ni Kenseng na umunlad pa. At magtagumpay. Natural na mas gusto niya samahan ako. Tama. Si Ching Ching at ikaw magkaiba ng langit at lupa. Sa 2 taon ng aking pagsisikap at tulong niya, ang Kin Group ay mabilis na nakapag-finance at nakalis sa stock. Ang kanyang pananaw at kabutihang loob ay hindi mo kayang pantayan, gago kang walang alam. Hindi mo talaga kaya. So matagal na pala kayo magkasama. Ano ngayon? Sige. Ngayon ay initriga ako. Kung mayroon kang ganitong mabuting asawa, bakit mo pa rin ako pinipilit? Bakit ayaw mo pa rin akong hiwalayan? Sabi mo, mas gusto ng mama mo si Chen Ching Ching. Bakit hindi ka nalang makipaghiwalay sa akin at sumama sa kanya? Para magkasundo sila bilang biyanan at manugang at magsalo sa kaligayahan ng pamilya. Iyon ay dahil... Natatakot ka sa pamilyang Shen na malitin ka dahil may ina kang taga-probinsya? O baka naman, isang di makadiyos na anak ka lang. At wala kang pakialam sa kalagayan ng mama mo. Huwag kang mapanghusga dito. Hindi kailanman minalit ng pamilya namin ang pinagmulan niya. At sinabi na rin ni Kenseng na nag-aratay ang mama niya sa isang magandang ospital para sa pag-aalaga. Ayaw lang niya ng maraming tao, kaya hindi namin siya ginambala. Ang walang kwenta dito ay siya! Noon, ipinagbenta ng aking biyanan ang lumang bahay para makapagsimula si Kenseng ng kumpanya. Sila ng kanyang ina ay magkasiksikan sa isang maliit na inupahang apartment. Pagkatapos magpakasal ni Kenseng, hindi rin niya pinalitan ng bahay para sa kanya. Ang bahay na ito ay mula sa perang naipon ko sa 2 taon para mabili para sa kanya. Dito siya nakatira sa nakaraang 2 taon. Ako lang nag-alaga sa kanya. Tumahimik ka! Gawa ka ng walang tapang at hindi na ako. Oo. Si Kenseng ay isang inutil. Hindi siya bumalik para bisitahin ng mama niyang may sakit at pinipilit niya kung huwag makipaghiwalay sa kanya. Hindi ba't gusto mo lang ako itali para maging katulong mo sa Hindi. mama mo? Paano mo ipapaliwanag? Pagkakasal lang natin, nagbago na ang puso mo. Tinatawag kita pero hindi mo sinasagot. Ang bawat detalye ng pagkakasakit ng mama mo, ako ang nag-aalaga. Ilang beses na ako pumunta sa ospital at ilang pera ang nagastos ko.
Nasaan ka nung ang mama mo ay may sakit? Habang inalagaan ko siya, nasaan ka ba? Nung mamatay ang mama mo, nasa labas ka kasama ang kabit mo. Nagtatabi sa kalayawan. Hindi ba dapat ikaw humingi ng tawad? Dapat humingi ka ng tawad. Ikaw na walang puso at walang respetong anak. Ganun ba? Si Chenlan, araw at gabi walang tigil ang nag-aalaga sa mama niya ng 2 taon. Ikaw na walang kwentang anak. Mama mo ay may sakit na. Hindi ka man lang umuwi. Mas masahol ka pa sa Tumahimik kayong lahat! Tumahimik kayong lahat! Kinjeng, ang ginawa mo talagang hindi patas. Tama! Ito ay araw ng libing ng mama mo. Dinala mo pa ang kirelasyon mo at ginawa itong gulo. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa mo? Kayo, paano niyo nagawa ito? Sinasabi niyo na mali ang ginawa ko. Siyempre, baka si Chenlan ang mali. Ako ang tunay na kasapi ng Kin family. Kayo ay pipili pa sa panig ng dayuhan? Kaya ako ay magkakansela ng plano para sa paggawa ng kalsada at bagong bahay sa baryong ito. Anong sinabi mo? Maaga pumanaw ang tatay ko noon. Ang mga kapitbahay sa baryo ay talagang mabait sa pamilya namin. Ako, si Kinzeng, ay isang taong may utang na loob at tapat. Ngayon, maayos ang negosyo ko. Kaya naiisip kong dapat rin ako magbigay balik sa baryo. Ngunit hindi ko inasahan na sa paningin ninyo, ako pala ay isang masamang tao. Sige. Kaya kinansela ko na lang. Huwag naman. Kinzeng. Kinzeng, ikaw naman ay isang malaking tao. Hindi mo dapat kami pagbantaan, hindi ba? Tama! Sa totoo lang, nagkamali lang kami ng salita kanina. Alam ng lahat dito sa kalye na ang pinakamakadyos na anak sa baryo ay ikaw, Boss Kin. Oo, Lahat tama. yan ay kalokohan ni Chenlan. Mahal sa magulang. Pinagsisisihan namin na mali ang akusasyon namin sa'yo. Oo. Talagang marunong kayo umangkop depende sa sitwasyon. Sabi ko nga, Chenlan, kung noon ay napangasawa ka ni Kinzeng, ito ay swerte mo. Bakit ka ba hindi marunong magpasalamat? Ang swerte na ito ay para sa'yo. Gusto mo ba? Tingnan mo ang asal mo. Kapag may nagsabi ng isang bagay, 3 sagot ang binibigay mo bilang pagtutol. Ano bang asal na yan? Lahat tayo malinaw nakikita. Kung hindi dahil kay Kinzeng, akala mo ba nitong 2 taon, ba't saka pa namin papayagan ka? Sige, sabihin mo nga. Ano ba talagang asal ko? Sa pribadong usapan, matagal na itong sinasabi sa akin ni Kinzeng. Ikaw, isa lang palamuti ng babae. Kenzeng, ano ba sinasabi mo sa kanila? Mali bang sinabi ko? Shenlan, hindi mo ba lagi akong tinatanong bakit matapos akong magpakasal, ayaw ko nang bumalik sa bahay na ito? Ito ay dahil nakita ko na ang tunay mong ugali. Ang tunay kong ugali? Tama. Bago tayo nagpakasal, puno ka ng mamahaling tatak. May kotse na sumusundo sa'yo. Nagpanggap na mayamang dalaga at bagay sa akin. Ginawa mo ang lahat para linlangin ang damdamin ko. Ngunit pagkatapos ng kasal, sabihin mo sa akin, kilala mo si Mr. Shen mula sa Washing Group. Hiniling ko na lang na tulungan mo ako makakuha ng koneksyon para sa isang proyekto. Ngunit hindi mo ginawa. Matagal ko nang sinabi sa'yo na nung panahon yon lumayas ako sa pamilya. Kaya ayaw ko makita ni Mr. Chen. At bukod pa yan, sa kalagayan noon ng King Group na nagsisimula pa lang, kahit na may connection ako sa pamilya, ang malaking kumpanya tulad ng Washing ay hindi rin magtataya na magipag-collaborate sa inyo. Palagi kang ganito. Hindi mo naman kaya. Pero palaging ako ang ginagawang dahilan. Shenlan, hindi mo ba naiisip na kung talagang mayamang dalaga ka, paano ka makakahiwalay sa pamilya mo na ganito kalinis? Hindi ba dahil? Tama na, Chenlan. Dati akala ko nakakaawa ka. Pero ngayon, nakikita ko na nakakatawa ka pala. Marami na akong nakitang ganitong babae. Hindi ko akalaing matutuklasan mo rin ang katotohanan. At narito ka pa rin nangangatwiran. Ang isang babaeng katulad mo, sa buong buhay mo, hindi mo kailanman magiging tulad ni Ching Ching, isang tunay na phoenix. Kaya, bago tayo magpakasal, napakabait mo sa akin. Ngunit pagkatapos ng kasal, iniwan mo ko dahil hindi ako isang mayamang dalaga. Kaya lumihis ka at hinanap mo isang tunay na phoenix. At ikaw, ano ka nga ba? Isang gagong nakatingin lang sa mayamang babae. Linisin mo ang Hindi ko na matiis ito! Mas masakit pang mga salita ang gusto ko pang sabihin. Azeng, huwag mo nang pakilaman siya. Ngayon na malinaw na ang lahat. Diretso na kayo maghiwalay. Hiwalayan? Oo, ginamit kanya ng mga pandaray at panlilinlang. Ngunit mabuti kang tao at inalagaan mo siya ng 2 taon. Tama lang ang ginawa mo. Panahon na para umalis siya. Oo, ang mga babae tulad din Chenlan, hindi karapat-dapat sa'yo. Noon pa, akala ko mabait pa si Chinlan. Ngunit isa pa lang sinungaling. Nagpapanggap na mayaman para maakit si Kinzeng. Ang ganitong tao, dapat prusahan ng gusto. Tama. Narinig mo ba yun? Kinzeng, sigurado ka bang hahayaan mong babaeng ito na manatili sa tabi mo? Sapagkat
ang iyong posisyon ay magbabago na. Anong ibig mong sabihin? Kung agad kang makipaghiwalay, ibibigay ko sa iyong proyekto ng Ihaw Group. Talaga? Siyempre, ang desisyon na ito ay kayang pirmahan ng tatay ko. Hintayin mo lang siya. Salamat, Ching Ching. Kapag nakipagtulungan ka sa Ihaw Group, iba na magiging estado mo. Sigurado ka bang hayaan ang babaeng ito na manatili sa tabi mo bilang man siya sa iyong pag-akyat sa mataas na lipunan? Tama? Tama. Malapit na akong mapasama sa mataas na lipunan. Shenlan, ang babaeng katulad mo, na mahirap ang pinagmulan at masama ang loob, magkaiba talaga tayo. May malaking kaibahan. May malaking agwat talaga sa pagitan natin. Ikaw, kahit na sinasabi mo yan sa bibig mo, halatang nasasaktan ang loob mo. Sapagkat kapag hiwalayan mo ako, wala ka na rin namang halaga. Sayang naman. Ngayon, anong silbi ng pagsisisi? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, maghihiwalay na tayo. Ngayon, maghihiwalay na tayo. Narinig mo ba? Hindi ka na kailangan ni Kenzeng. Mabuti naman. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Matagal na. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pumirma ka na. Bakit dala-dala mo ang divorce papers? Oo nga. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. At hindi ka pumasok sa opisina. Kaya daladala ko ito. Hinihintay lang kitang makita. Gusto mo talaga makipag-divorce? Hindi mo ba iniisip na 2 taon mo ko iniiwasan? Kahit gusto ko pa rin makasama ka? Kahit na tunay na mahirap ang pinagmulan ko. Hindi ko hihiramin ang isang lalaking tulad mo. Huwag ka na makipagtalo dyan. Hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Pumirma ka na agad. Huwag na siyangin ang oras ko. Sige, pipirmahan ko ito. Pero nandito ng lahat ngayon, kailangan mong aminin sa harap nila na ako si Kinzeng. Ayaw na sa'yo. Ako si Kinzeng ang nagdiborsyo sa'yo. Tama. Hindi ka karapat-dapat kay Kenzeng. Siya ang nakipag-divorce sa'yo. Pumirma ka na agad. Ngayong araw, ipapaalala ko lang sa'yo, ang divorce natin ay pinakatamang desisyon ko at ang pag-iwan mo sa akin, Shenlan, ang pinakamaling desisyon mo sa buhay. Maghihirap ka sa pagsisisi at ang nararapat na magsisi ay ikaw. Ano bang sinasabi mo? Wala akong dapat pagsisihan. Malapit ko na makuha ang proyekto mula sa Ihaw Group at magiging makapangyarihan na ako. At ikaw, isa ka lang basura. Dapat mong manatiling nakalapat sa lupa. Huwag kang masyadong magalak. Baka ikaw palang basura na matapakan ng aking mga paa. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng pinagdusa ko sa pamilya Ken ay pagbabayaran mo. Hindi ka naniniwala? Tingnan natin. Tingnan natin kung sino. Anong titignan? Lumayo kayo! Tara! Tara! Papa, dumating ka rin sa wakas. Sinabi mo na inaapi ka, kaya pumunta agad dito si Papa. Ano nangyayari dito? Sino nanakit sa'yo? Siya! Siya ang nalakit sa akin ng ganito! Hawakan niyo siya! Nagawa mo saktan ang anak na babae ni Shen Gosheng! Ang alam mo lang ay manakit ng babae, pero hindi mo tinitingnan ang ginawa ng anak mo at magiging manugang mo! Baliw ka ba? Ano ba itong sinasabi mo? Ano? Hindi ba sinabi mo kanina na i-divorce mo ako? Ngayon nandito na siya. Natakot ka? Natakot ka sa ano? Na malaman niya na ginawa mong kabit ang anak niya? Ikaw talaga! Tumahimik ka na! Ano ba talaga nangyayari? Mr. Shen, huwag mo siyang pakinggan. Ano bang mali sa sinabi ko? 2 taon kang kasal sa akin. Hindi ba palalagaan ko ang nanay mo? Pinipigilan mo akong makipaghiwalay, pero lihim ka nakipagkita kay Changing sa labas. Saan ako nagkamali? Ikaw! Totoo ba lahat ng tinuran niya? Hay nako, Kinzeng! Iniwan ko sa iyo ang anak ko at binigay pa ang proyekto ng Ihaw Group sa iyo. Hindi ko inakala na patuloy mo kaming lolokohin. Hindi. Talagang misunderstanding lang po ito. Nagpakasal ako sa kanya kasi ikaw gago ka! Nagpakasal ka na tapos lolokohin mo pang anak ko! Hindi mo ako maluloko! Mr. Shen, talaga... Huwag ka muna magalit. Dali lang si Kenzeng ng babaeng ito. Paano? Matapos magpakasal na Kenzeng sa babaeng ito, nadiscover niya isa pala siyang gold digger. Plano na niyang hiwalayan siya. Ngunit, ginamit siya ng babaeng ito laban sa ina ni Kenzeng. Kinantala ang lahat ng ito.
Oo nga, Mr. Shen. Napilitan lang talaga ako, Mr. Shen. Tunay ang nararamdaman ko para kay Ching Ching dahil natatakot ako mag-alala siya para sa akin. Plano ko kasi na pagkatapos ng lahat ng to, ikukwento ko sa kanya ang totoo. Ngunit hindi ko inaasahan na mamamatay ang aking mama. Oo, Papa. Si Chin lang na malupit na babae. Niloko pa niya ako. At si Kenzeng ay napilitan pa niya ilagay sa abo ng kanyang ina. Nagkakaawa si Kenzeng. Kaya lahat ng ito ay problema ng babaeng to? Oo nga. Si Kenzeng ay isa ring biktima. Kung gayon, kung sinasabi mo yun, Pa, kanina sinabi mo na magaling sa trabaho si Kenzeng at mabuti sa akin. Kaya yung dati na pag-usapan ng proyekto ng Yeho Group, pwede na bang ibigay sa kanya? dati ay para sa kanya. Ngunit ngayon, kailangan kong pag-isipan muna.